Yun mga tol, at welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. So syempre unang-una wag niyo kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel at i-click po yung notification bell dyan sa baba ng ating YouTube channel name, no? So syempre for today's video ay galing tayo dito sa L2 o yung pangalawang farm natin dito sa bandang Baliwag Peña Blanca. So yun, galing tayo doon at napauwi tayo ng Tuguegarao City. At syempre kasama natin yung ating Rosy Chariot 175cc. So yun, sa video ito ay makikita nyo yung ating akitin na mataas at napaka-trick yan guys. So abangan niyo yung ating video doon sa bandang itaas ng akyatin ito. So sa mga nagtatanong pala kung goods pa yung aking Rosy Chariot, ay ang sagot ko po ay goods na goods po. Dahil ito po ay inalagaan ko ng maigi simula sa langis, gear oil at dun sa kanyang differential oil niya at iba pang mga oil yan na pinapalitan. So na-explain ko na nakaraan na yung ating engine oil pinapalitan ko every 1,500. Minsan di pa umabot. Then yung ating reverse oil ay pinapalitan ko yan every 2 times change oil sa ating engine oil. Then yung ating high and low gear gear oil din yon every sabay siya sa differential oil sa likod. So every 6 months yun ang palit, ang saktong talaga maintenance ng ating differential oil. So nandito tayo sa area na matarik na akyatin. So nag-green na yung ating damo dito, ibig sabihin ay malapit na talaga yung kasagsagan ng tag-ulan. So umulan kasi nakaraang ang mga araw na sunod, kaya kung mapapansin nyo, green na yung ating damo. Ito lang naman yung mahirap dito na kalsada sa amin, yung napakatarik na to. So sumasabay sa tarik ng bundok din. So pag hindi mo pag marami kang karga, hindi mo ginamitan ng low gear ay hindi makakakyat. Pero katulad niyan, ako lang ang karga. Dalawa pala, may karga akong dalawang passenger. Kayang-kaya naman yan guys. Yan, kaya hindi na gamitan ng low gear. So naka-primera lang yan. Kayang-kaya talaga. So hindi na tayo dyan gumamit ng low gear. So sa mga nagtatanong din na sabi nila baka matagtag sa sa lubak, natural po yung sasakyan na matagtag yan sa lubak. Pagdating sa mga bato-bato, natural po yan. Basta may karga ka lang na isa, dalawa, hindi mo maramdaman din yung tatagtag niya. So nakakabawas din ng yun, ng tagtag. At pag may karga ka na talagang loaded, doon na po mararamdaman mo yung rebound ng kanyang mga suspension. So nakamuli kasi tayo at meron din siyang shock absorber, kaya medyo matagtag basta nakamuli. So unlike dun sa mga kotse, spring type lang siya at meron siyang suspension, kaya hindi mo siya gaano maramdaman. Pero sa ating Rosy Chariot kasi talagang nakadesign ito sa pangkargahan at pang maramihan na pasahero. So yung Chariot to guys ay passenger type ito, kaya hindi siya gaano matagtag basta passenger type, kasi meron siyang shock absorber, unlike dun sa ating cargo type na wala siyang shock absorber, kaya matigas yung kanyang rebound o yung kanyang muli. Kasi yung design sa cargo type naman ay talagang pangkargahan ng mga mabibigat, mga pangkargadong dala. So sa passenger type kasi tao lang yung ginakarga natin. Minsan ang tao nagbigat lang siya ng 50 kilos to 80 kilos yan. So 6 na pasahero kasi yung kasya dito sa ating Rosy Chariot. So kung mag 50-50, nasa 300 plus lang yung karga natin, yung minimum. So yun, at kayang-kaya naman ang ating Rosy Chariot sa ganitong sitwasyon. Sa may mga magtatanong din pala kung kamusta yung kondisyon ng ating shock sa harap. Ang shock po natin sa harap ay lumabas na yung langis, so nagka-problema na sa oil seal niya.
350 ata yung isang oil seal yun. Ayun pagkakaalam ko guys. So medyo magastos din yon. Kaya siguro mga next month papalitan din natin yung oil seal niya. So hindi talaga natin maiwasan ay magkakaroon ng diferensya yung ating Rosy Chariot katulad nito. Katulad sa dinadaanan kasi natin ay laging monoblock at lagi tayong kargado. Kaya yun, hindi natin iwasan ng magkakaroon ng diferensya. So believe lang talaga ako sa kanya dahil hindi pa siya tumirik, no? Hindi pa niya ako inilagay sa mga alanganing daanan na tumirik siya. So dito lang ako believe sa Rosy Chariot, walang pagkatirik ang Rosy Chariot ko. At by the next vlog natin, baka bukas mag-vlog tayo guys ng fuel consumption. So yun yung na-request talaga ng ating mga ka-viewers na meron dapat tayong fuel consumption. So actually hindi naman po pare-parehas talaga yung consumption ng ating Rosy Chariot kasi nakadepende po sa pagtuno ng ating carburetor. Kung rich po kasi yung mixture, ibig sabihin puro gasolina yung pumapasok, ay mas matakaw po sa fuel. Nakadepende po talaga sa mixture. So may isa tayong kapatid na nakaraan na nagtanong bakit daw yung kanyang Rosy Chariot ay napakatakaw sa gas. So yun pala, hindi siya na ituno yung kanyang carburetor, kaya inom siya ng gasolina. So mas maganda ipatuno nyo yung inyong carburetor sa Rosy branch o kaya sa mga automotive shops na marunong talaga yung mga veteran na nagtutuno ng carb. Kasi meron din naman na nakadepende rin sa motor, no, yung pagtutono, yung sa RPM niya. So may sukatan kasi mga tol, kaya kailangan yung dalhin dun sa sa Rosy o sa mga shop na mga galing mag-ayos. So yun, sa ilaw naman wala naman tayong problema na sa ilaw dahil hindi pa naman tayo nakaranas ng pagkapundi yan ng ating headlight. Signal light, yung sa kaliwang signal light natin nagkaroon ng tubig dun sa loob ng kanyang valve cover, kaya delikado sa grounded yung mga ganong sitwasyon. So yung ating mga brake light walang pagkapundi pa, so goods na goods pa sila. Yung reverse light lang yung hindi gumagana. So tinanggal ko na lang yung reverse light kasi parang merong grounded sa reverse niya, kaya tinanggal ko. Papayos ko na lang sa sunod pag nakabili na ako ng mga LED na para dyan sa reverse light niya. So yun, sa mga nagtatanong din, top speed. Ang top speed po ng aking Rosy Chariot ay 70 kph lang sa highway. Patag, wala pong pasahero. So kung may pasahero ka, nandiyan lang po yan sa 60 to 65 yung top speed niya. So nakadepende rin po kasi sa bigat ng dala mo. So yung Rosy Chariot ay asahan natin na hindi siya gano'ng kabilisan sa highway kasi nakadisa naman talaga siya sa pangkargahan, pang family service. Yun, pwede rin siya sa long distance mga tol, sa pangmalayuan dahil naka air cooler at kayang-kaya niyan tumakbo ng malayo. So pahingahan mo lang sa bawat gasoline station, wag mo lang itudo na wag mo siya pahingayin kasi yung kanyang gasket ay pwede pong mapitpit at magkaroon ng tagas yung inyong makina dahil sa sobrang init ng makina. So by the next, ang ating fuel dito na ginagamit ay red o yung premium gasoline. So hindi ako nagpapagasolina ng green o unleaded green dahil itong problema. Pag sa starting sa umaga ay minsan mag-click ka ng 2 click hanggang 3 start, dun pa siya under. Unlike dun sa premium gasoline na kulay red ay 1 click lang under kaagad siya dahil po sa kanya octane. Yung octane po ng premium ay nasa 95, then yung kanyang unleaded green ay nasa 93 lang. So mas mataas yung octane ng 95. Then yung kanyang ika pa ito rin yung mga tinatanong sa atin, yung tinted dito sa harap. So naka-tinted tayo, tinanggal ko lang yung tinted dito sa may harap mismo ng kanyang sa baba, bandang baba sa may salamin. So tinanggal ko dahil dun sa camera kasi natin
hindi matatanaw yung daanan, so tinanggal ko na lang. Well, sayang yung mga view na nakikita natin dyan sa harap. Tinanggal ko lang siya. Then ito pa pala patungkol dito sa ating unleaded gasoline na kulay green. Pagdating po sa arangkada hatakan, medyo mahina po umatak yung kulay green na gasolina. Mahina sa arangkada o overtake. So maganda sana siya sa ano lang, sa malapitan lang. Kasi medyo matipid sa gasolina pag yun ang ginamit natin ng green. Kaya lang pagka hatakan, yung gusto mo talaga yung may bigay yung lakas, ay doon ka na sa premium gasoline, doon ka na sa mataas yung octane ng gasolina. So ayan mga best friend, yan lang muna yung maibabahagi ko sa inyo sa ating vlog for today. So nandito na tayo sa may mga Kamaisan. So marami tayong matadaanan dito na magandang view, mga corn plantation ng mga corn, no? Marami dito guys, may mango plantation din dito, o mango tree. So ay mga gilid-gilid dyan, napansin nyo, puro po yan maisan. So kaya malalaman natin na na mainit yung Cagayan dahil po dito sa mga kaingin na ginagawa ng ating mga kapwa Pilipino din. So ayun, Cruise Chariot 175, goods na goods, 2 years may na po. Hanggang ngayon ay hindi pa tumitirik sa aking nung ako gumagamit ngayon, hindi pa po natirik siya. So yung clutch lining ay papalit pa tayo ng clutch lining dahil medyo slide na. At yung ating clutch brake o yung clutch lever ay medyo lumambot na siya. So pinalitan natin ng cable to. Yung pala yung unang cable natin ay kinakalawang na. So nagpalit tayo ng bagong cable na para lumambot siya. So binabad muna natin sa langis. So para maganda o malambot yung paghatak ng kable. Din yung ating clutch spring, pinaplano kong papalitan ko para lumambot ng gusto. Kasi matigas talaga yung ating clutch spring, matigas po talaga yan. So dito tayo sa location 1. So nagbiyahe tayo ng mga nasa 12 minutes simula dun sa location 2. So ito yung location 1 natin. Bababa muna tayo dito guys, meron tayong kukunin. So dito muna tayo paparada sa gilid. Yun, alalahanin nyo yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na rin po sa ating YouTube channel. At pakiclick na po ng notification bell dyan sa baba ng ating YouTube channel na yun para lagi po tayong updated sa ating mga vlogs. Thank you po. So tinitingnan ko yung ating cable dun sa ating air cleaner ay lumuwag pala. Kasi yung nagkukos ng ingay po yung kanyang air cleaner. So napakaingay po yan pagka walang bracket. At ang ginawa ko, tinalayan ko lang muna ng air cleaner ng cable tie. So ayun guys, diretso na tayo ng Tuguegarao City at samahan nyo naman ako sa bagong vlog natin. So tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe at paalis na tayo dito sa Baliwag, Peña Blanca, dito sa ating location 1. So going to Tuguegarao. At mabiyahe tayo nasa mahigit kalating oras pagka mabagal tayo, pero pagka mabilis-bilis nandyan lang po yan sa 20 minutes. So yun, madadaan tayo dito na barangay checkpoint. At ito lagi yung dinadaanan natin papuntang Tuguegarao City. So siguro sa next vlog dadaan ko naman kayo dun sa Kabo o yung kabilang way ng papuntang Tuguegarao City. So ayun, halos na-share ko na sa inyo yung ating vlog. So ingat-ingat na lang po tayo sa ating biyahe. So continue na lang natin yung ating biyahe. So hindi na ako magsasalita dahil medyo maingay yung ating makina. At siguro hindi nyo na marinig masyado yung ating boses dito.
Oh, karawas sa chef? Ikaw nagkarawas? Lupit ah.